Sa mga kababayan po nating biktima ng bagyong Yolanda at nananatili pa rin sa mga evacuation center dito sa Maynila, huwag po kayong basta-basta magtitiwala sa mga nangangakong makakauwi kayo ng probinsya kapalit po ng pera. Sa Fabella Center, isang lalaki na nagpakilalang evacuee ang arestado matapos umanong makapanloko. Balitang hatid ni Rafi Tima, exclusive. Sa halip na evacuation center sa kulungan ng Mandaluyong City Jail namin inabutan si Paul Jan Dayon, isa umunong evacuee mula sa Ormoc. Dinala siya sa presinto ng mga tauhan ng DSWD Jose Fabella Center sa Mandaluyong matapos ay reklamo ng 6 na evacuees. Nangihingi daw kasi siya ng pera sa mga kapwa-biktima kapalit ang pangako makakauwi sila sa kanilang mga probinsya. Dahil marami sa mga nasa Fabella Center inip ng makauwi, ilan sa kanila naniwala. Maibabalik daw po yung pera na hiniram niya. Aalis kayo kaagad? Makakaalis daw po kami kaagad. As in, mayroon na pong 9 o'clock PM daw po, January 2. December 30 lang daw dumating sa center ang suspect kasama ang isang pamilyang pinakilala niya mga kamag-anak. Galing daw sila ng Ormoc sa Leyte at nagtungo sa Tacloban para mag-volunteer sa DSWD. Pakilala niya po sa amin, teacher daw po siya sa San Jose Elementary School. Ano daw po, nasalanta daw po siya, muntika na rin daw po siya mamatay sa San Jose, pero nakaligtas daw po siya. Si Tatay Dario, nahinga ng pera matapos marinig ang pangako ng suspect. Gustong-gusto na raw talaga kasi niyang umuwi. Katunayan, nang gabi silang nagkausap, parating na raw ang mga kasamang mag-aasikaso sa kanilang ticket. Yung pera nila, kulang ng 80 pesos. Ang sabi niya, kung mayroon kang 80 pesos, pwede ko bang mahiram? Sabi ko, okay, mayroon. Binigyan ko siya ng 80 pesos. So, hinintay ko na lang yung ticket. Sa kabuuan, nakakuha ng 1,300 piso ang suspect. Ang mga paratang, mariin naman niyang itinanggi. Hindi po yung totoo, sir, na kinukuha ko sila ng pera. Yun po ay kusa kong hiniram sa kanila at sinasabi ko sa kanila na tomorrow right after lunch, ibabalik ko yung pera nila. At least ako nakiusap ako sa kanila na meron silang extra money, hihiramin ko. Aminado naman ang suspect na nagsinungaling siya nang sabihing kamag-anak ang mga kasamang dumating sa center. Nagkabuko hindi ko sila relatives, diba? So, isa rin sila nagsabi na hindi ako nila kamag-anak. Sinabi ko rin hindi ko sila kamag-anak. That's why in-admit ko sila. Pero ang totoo niyan, para lang masabay ko sila pa Manila. Bagamat nakulong, posibleng makalaya ang suspect. Nagdesisyon daw kasi ang mga biktima na wag nang magsampa ng kaso. Pero ang DSWD nagbigay ng babala. Nabiktima na nga ho yung mga tao, bibiktimahin pa ho nyo. Hindi ho tama yon at wag na ho natin gawin. At pag nahuli ho kayo, kakasuhan po namin kayo. Paalala pa ng DSWD para iwas panloloko, agad isumbong sa kanilang mga kawani ang mga kaduda-dudang alok sa kanila. Sa ahensya din lang daw dapat dumaan ang lahat ng programa para sa mga evacuee. Rafi Tima, GMA News.